Senator, Yes. I like your slogan. May solution. May solutions about solution. Okay, my question is, you know the many problems of our country. Can you name one problem and what would you advise the president to address the problem? Pinapakita mo yung mo pula. Ay! Ano ulit yung question? Yes. Our country has so many problems. Problems, yes. One problem that you want your younger brother to address Thank you. as an unsolicited advice. Thank you. Yeah, makulit na ako dito, no? Kasi ako yung iisang probinsyana sa mga tatakbong senador. At yung iba, mga lalaki, ako naman babae, no? Ang pinag-aabalan ko lagi, yung magsasaka, ang mga mambubukid. Talagang problema yan. Kasi ang mahal-mahal ng pagkain sa bansa natin. Yes. Yung ibang lugar na kung tutuusin, mas mayaman sa atin, at wala namang tinatamnan, mas mura di hamak ang kanilang pagkain. Hindi ko maintindihan at ang aking tinutukoy, parang namamatay ng mic. Ang aking tinutukoy, yung mga bansa katulad ng Singapore, ng Taiwan, ng Tokyo, kung paano sila nakakapagbigay ng pagkain na di hamak mas mura sa nivel ng kanilang mga sweldo. Dito ang mahal-mahal, hindi ko maintindihan. Siyempre, ang unang-una, matindi ang krisis natin sa pagkain. Wala tayong magawa, bigyan ng konting ayuda. Pero yung ayuda na sinasabi ko, gusto ko pagtawid sweldo na. Wala nang palakasan. Hindi naman masusunod ang agrikultura sa isang bigay, sa isang ayuda, isang limos. Pwede ba sweldohan na natin ang mambubukin, higit sa lahat ng mga mangingisda? Kasi hindi na talaga sila nakakapaghanap buhay, hindi na sapat sa pangangailangan. Para manatili na lang sila sa kabukiran, sa kanayunan, sa karagatan, pwede ba bigyan naman natin sila konting tulong? Kung may pantawid pamilya, meron rin pantawid o social pension yung matatanda. Kaya natin to, kung hindi natin linulustay ang ating budget, kaya natin bigyan sila ng kaunti. O isa yun yung immediate. Pero yung medium term, maliwanag naman yung mas madali, yung ngayon kaagad, halos immediate eh. Tulungan rin natin sila sa transport subsidy. Halimbawa, may mga mura na mga pagkain ngayon na nagmumula sa Mindanao. Halimbawa, yung mga baboy at saka yung mga gulay sa Bukidnon, pwede naman dalhin sa Maynila yan para hindi tayo nalulugmok sa napakatataas na presyo. Tulungan natin yung transport subsidy. Matagal ko na yung sinasabi, hindi pa rin naisasatupad. At medyo immediate na rin yan. In the meantime, ang unang-una natin pwedeng gawin ay mag-post-harvest investment. 23% of all our harvest bigas nawawala. Kasi tinutuyo sa kalsada eh. Kung sino dadaan talagang talbog lahat dyan. Tapos ang dumi-dumi, tatapos na lang, puros bato na lang. Mali yun. Dapat may mga silo tayo, may maayos na bodega, may malinis at sapat na dryer, ng sheller. May processing sana, yung post-harvest, yan ang medium, ano. Pati siguro mag-pilot na rin tayo ng mas malakihang tinatamnan. Kasi napakatingi-tingi ng ating bukid. Ang liliit eh. Hindi kakikita. Kinakailangan for agriculture to be profitable, it needs to scale. So, we need to scale. So, parati kong pinipilit, ako yung chairman ng co-op, na yung mga karating bukid, ipagkaisa na yan. Hindi naman, kayo pa rin ang may-ari kasi kami rin nagbigay ng titulo, ako rin ang naglakad ng land reform condonation. Yung titulo, inyo pa, pero talagang gawin na natin na madali naman yan, nagawa na namin sa Ilocos sa paggamit ng drone technology. Alam mo na kung saan yung iyo, yung pilapil mo, kung saan yung mohon. Kahit wala ng mohon, talagang pwede naman na malakihan, 50 to 100 hectares. One type of rice seed only, which is industrial grade, can be sold to restaurants and other big buyers. Kung ganun, palagay ko kikita tayo. Pero kung maliitan lagi, walang mangyayari. Siyempre, marami pa rin dyan, mechanization, dahil ang baba pa rin ang yield. And siyempre, yung long term, yung pananagutan natin mula pa ng panahon ng tatay ko. We never invested in agricultural technology, in agricultural infrastructure. Hindi naman tayo nagpalawak ng irigasyon. Talagang wala nang bagong irrigation. Yes. Yun ang problema.
So, noon pa, yung irigasyon natin, kung ano yung natira ng time ng tatay ko, siya pa rin ang natitira eh. At yung pantabangan, angga, yung maga, yung pa rin eh. Eh sana nadagdagan yan. Mabuti nga at sa Iloilo may halaur. Ayun, sana matapos na, tagal-tagal pa. Yung Mindanao na supposed to be food basket natin, walang malakihang imbakan ng tubig. It's been decades since we last invested in agriculture. It's about time that we seriously look at it. Even those that were built by my father are seriously degraded and deteriorated, and in many cases, of very little use today. Thank you. Thank you. Food number 1. Ang haba ng sagot ko, Ang galing. pasensya.